Etong pagkakalagay dyan, sitwasyon ni Pangulong Duterte ay bunga lang ito ng mga makasariling isipan, makasariling damdamin na gusto siguro tumagal pa sila dyan sa kanilang panunungkulan. Kaya ayaw na nilang maririnig. Matalino itong mama matalino yung pamilya, matalino yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Kaya gigil na gigil sila sa tuwing nagsasalita si Pangulong Duterte. Sinanksyonan ni Trump itong mga huwes ng ICC. Ibig sabihin, sinanksyonan ay pinatawan ng papatawan ng parusa itong apat na huwes o husgado ng ICC dahil dito sa paglalabas ng warrant of arrest doon sa presidente ng Israel. No? So, magandang development ito mga partner kasi parang ito ay indirect indirect na pagpapakita ng suporta ni Trump kay Pangulong Duterte. Although hindi na sinabi yung kaso ni Pangulong Duterte, pero tutulungan niya yung mga bansa na inaapi or ginagago ng ICC. Yon. Maganda yung ano. Ano masasabi niyo doon mga partner? Okay yun para sa akin, okay yun. Kasi parang ang ICC kasi sabi nga ni Atty. Roque para na siyang alanganin. Pag iaano na nga yan gusto na nga yan buwagin dahil wala naman silang nililitis. So parang jackpot sila ngayon dito kay Pangulong Duterte kasi bukod na sikat, magaling pa na presidente. So parang ito yung magbibigay sa kanila ng break. At ito pa, dahil nga si Pangulong Duterte lang ang nililitis nila, hahanap pa sila ng iba para makasurvive yung husgado nila, which is yung ICC nga. Kasi malapit na nga silang mabuwag. Doon nga, sabi ni Atty. Roque, dahil wala nga silang nililitis. Kaya parang parang alam nyo yung dito rin sa Pilipinas, ang presidente natin, nagmamadali na, dahil 3 years na lang, wala siyang may iwang legacy. So parang ICC din, nagmamadali na sila para hindi sila masabi natin na mabuwag. Kaya hahanap na sila ng mga dapat nilang litisin o yung gusto lang nilang litisin na kahit hindi naman under ng kanilang jurisdiction o hindi naman kasapi o hindi kasali sa ICC yung bansa, talaga namang gagawin parang desperado moves na talaga itong mga... Ayun. Sa tingin ko, partner Jane, itong si Donald Trump, parang ako nakikita ko, isasalba niya si Pangulong Duterte dito Sa tingin mo? Hindi, tsaka kung gagawin man yan ni Donald Trump, i-deserve naman yun ni Pangulong Duterte. Dapat nga, hindi dyan yan Dapat nandito yan sa Pilipinas. Kung may nalabag mang kaso si Pangulong Duterte, dito dapat yan litisin. Tama. Hindi sa Pilipinas. Kaya ang pinaka talagang dapat sabihin lang dyan ay ibalik na yan. Tignan nyo, nakakahiya ang gobyerno dyan. Kasi ibang bansa pa ang may kagustuhan na maibalik si Pangulong Duterte sa bansa niya. Sampal sa kanila yun. Oo, samantalang yung Pangulo natin, ayaw nila. Diba, kung matatandaan yung sinabi ni Remulla, parang pag sa oras daw na bumalik si Pangulong Duterte, hindi daw nila tatanggapin. Kita mo? Kalokohan yun. Oo. Kung hindi nila tatanggapin, magwawala na ng mga Pilipino. Yung mga supporter ni PRRD. Taga rito yan Pilipino yan. At unang-una, naging napakagaling na presidente. Tama. Oo. So, tama, sinabi mo na hindi talaga dapat nandun si Pangulong Duterte. Etong pagkakalagay dyan, sitwasyon ni Pangulong Duterte ay bunga lang ito ng mga makasariling isipan, makasariling damdamin na gusto siguro tumagal pa sila dyan sa kanilang panunungkulan. Kaya ayaw na nilang maririnig. Matalino itong mama matalino yung pamilya, matalino yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Kaya gigil na gigil sila sa tuwing nagsasalita si Pangulong Duterte. Pero dito, sa aksyon na ito ni Trump, mukhang matatauhan dito ang ICC. Kasi ibig sabihin nitong sanction mga partners, no? Kung may ari-arian sila sa Amerika, itong mga huwes na to, hindi nila mapapakinabangan. I-hold yun. At kung may transaction itong mga huwes na to, dyan sa Amerika, puputulin. Oo. Kapag may sumubok na makipag-ugnayan sa kanila, di mapapatawan din ng parusa. So ang ending nito, pag wala nang naniniwala sa kanila, biruin mo yung pinaka-powerful na bansa, galit sa inyo sa ICC. So ano pang credibility ang ipapakita mo? So wala kayong magagawa kundi i-release si Pangulong Duterte at kung sino pa na dinidetain nyo dyan
na wala naman kayong matibay na kaso na naisasampa pa. Kasi hanggang ngayon, mga partners, no, nag-iipon pa rin sila ng mga ebidensya laban kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, ilang buwan na sila dyan, magdadalawang buwan na o mahigit. Pero wala pa rin. Wala pa rin kaso na isasampa o wala pa rin testigo at walang ebidensya na maiharap sa ICC. Kaya ginagawa, pinapatagal dyan si PRRD. Taka ito speaking of Trump, tuloy na natin, no? Kasi si Elon Musk, yung may-ari ng Tesla, tsaka si Donald Trump, medyo nagkakaroon din ng bangayan ngayon. Ang siste daw kasi, yung sa mga polisiya ni Trump, hindi nagustuhan nitong si Elon Musk, ang pagbibigay ng importansya ni Trump doon sa mga electrified vehicles na gustong ipasok ni Trump sa Amerika. Dahil merong si Elon Musk, alam naman natin na yung Tesla electric car yun, di ba? So magiging kakompetensya niya. May Kalaban. punto ba kayo doon? So parang ayaw niyang pumasok dahil syempre maapektuhan yung niya, yung Kanyang Tesla negosyo. niya. Oo. At ngayon nga nangunguna yung Tesla kasi Tesla lang ang medyo bumibenta diyan sa Amerika. So pag pumasok yan, magkakaroon ng actually maganda nga sana magkaroon sila ng yung competition para malaman kung talagang mas maganda yung Yes. yung Tesla mo kaysa doon sa papasok. Correct. 'Di ba? Tama. Naku, wala akong may kukomento dyan kasi una-una wala akong pakialam sa kanila. Kasi hindi naman yan problema ng Pilipinas Kung mag-away man sila ni Trump, bala sila. Pero yun nga, yung kagustuhan ni Trump kay Pangulong Duterte, para sa akin, goods yun. Goods yan. Okay. So, yan, Amerika. Wala tayong balita masyado dito sa Pilipinas. Nananahimik ngayon ang gobyerno dahil bumabaha. Siguro mga tulog, mga partners, Pero, kahit wala silang balita ngayon, kahit wala silang mga sinasabing balita ngayon or mga galaw o moves na ginagawa, marami na silang ginawa na kabulastugan even before the first year of their administration, Katulad na lang halimbawa, noong dati pinapatahimik nila talaga yung mga yung mga kritiko nila. Nauna diyan yung mga governor, si governor ng Tagum City, yan, sa napagtripan na nila si Pastor Apollo Sikibuloy. At kung maalala ko nga siguro makaka-relate ka rin. Kasi napanood mo rin naman. Pero mas kasi kami nila Jay, sila Boss Dada, nung kami nauna, mas ramdam namin at kita namin talaga sa aming personal, sa daming dalawang mata, yung pangyayari na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, talagang nakakarimarim talaga, nakakainit ng dugo yung ginawa ng mga kapulisan diyan sa Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Torre. At hanggang ngayon, talagang hindi pa rin, kumbaga yung galit lalong nadadagdagan Kasi maliban dyan sa ginawa nila yan kay Pastor Apollo Kibuloy, tapos ginawa nila kay Pangulong Duterte na puro paglabag sa batas, lalong nagpatong-patong na yung galit ng mga Pilipino dito kay Torre na ngayon ay kung hindi dahil dito sa mga ginawa niyang kabulastugan na ito, ay di na magiging PNP chief.